mag-iingat sa aking sarili. Si Kristo ang nag-iingat sa akin. Siya ay makapangyarihang panatilihin akong matatag hanggang sa huli. Subukan mong gawin ito sa loob ng 1 linggo. Sa tuwing susubukan ng pag-aalala na kumbinsihin ka na ikaw ay mabibigo, ulitin ang katotohanan ito. Mapapansin mo kung paanong nagsisimulang magpahinga ang iyong isip at kung paanong nakakatagpo ang puso ng katiwasayan kung saan dati ay takot lamang. Alam kong marahil iniisip mo, pero paano kung hindi ako sapat na malakas? Sasagutin kita, hindi ka malakas. Hindi ka kailanman naging malakas. At hindi mo kailanman kailangang maging malakas. Iyan ang kagandahan ng Ebanghelyo. Hindi inaasahan ni Kristo na maging matatag ang iyong mga paa. Siya mismo ang naglalagay ng iyong mga paa sa ibabaw ng bato at pinipigilan kang mahulog sa bangin. At kapag dumating ang araw upang humarap sa Diyos, hindi ito ibabatay sa iyong mga pagkakamali, kundi sa katapatan ng isa na nag-ingat sa iyo mula sa bawat isa sa mga ito. Ngayon magmuni-muni, kung hindi ka hinawakan ni Kristo hanggang ngayon, nasaan ka na kaya? Ilang sitwasyon na sana ang sumira sa iyo? Isipin mo iyan at makikita mo kung paanong naging tapat ang Panginoon hanggang ngayon. At kung naging tapat siya hanggang ngayon, bakit pa siya titigil bukas? Hindi ito isang malabong pag-asa, ito ay isang ganap na katiyakan. Ligtas ka, kahit na hindi mo nararamdaman na ligtas ka. Iniingatan ka, kahit na pakiramdam mo ay mahina ka. Ikaw ay matatag, dahil hindi ikaw ang nagpapatatag sa iyong sarili, kundi si Kristo ang nagpapatatag sa iyo. Napag-isipan mo na ba kung paanong ang isang makasalanan na tulad mo, at tulad ko, ay matatanggap sa harap ng isang banal at perpektong Diyos? Ang tanong na iyan ay kasama ko na mula pa sa unang mga hakbang ng aking pananampalataya. Tinitingnan ko ang aking sarili at nakikita ko ang mga pagkukulang, nakikita ko ang mga pagkakamali, nakikita ko ang mga kasalanang ikinakahiya ko. At pagkatapos ay sumasagi sa isip ang pag-iisip, paano ako, na napaka-di perpekto, makakaharap sa Diyos na siya ay liwanag, na wala ni anumang kadiliman? Ang sagot, kaibigan ko, ay wala sa atin. Nasa kay Kristo yan. Siya ang nangangakong ihaharap tayo na walang dungis, walang kapintasan, malinis, sa harap ng Ama. Naaalala ko ng malinaw ang isang kabataang lalaki na pumasok sa aking kongregasyon. Ang kanyang mukha ay may bakas ng mga gabing walang tulog, ang kanyang pananalita ay mabigat dahil sa alak, at ang kanyang buhay ay itinuring na isang nawawalang kaso. Siya mismo ang nagsabi sa akin,